Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, breaking news, biglaan to, di makapaniwala si PBBM Kongreso sa malaking pasabog, utos ni Isko Moreno. Nako yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinas Balita TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At eto nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, puro pananakot, winasak ang Kongreso. Nako, Kongreso walang ibang problema. Duterte lang. Dahil nga po rin mga kababayan, ito i-share po natin, no? Kasi itong House of Representatives, no? Pinagbabantaan itong si Vice President Sara Duterte na aarestuhin kapag hindi umattend ng hearing. Yan mga kabayan, pinapipili po itong si Vice President Sara Duterte kung a-attend ba ng hearing or haharap sa pag-aresto. Mamaya bigyan po natin yan ng reaksyon. At eto pa, One Rider Party List Representative Gutierrez, red flags, may nakitang red flags mga kababayan dito sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ewan ko ba mga kababayan, no? Bakit hindi sila makapag-move on dito po sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte, na kung saan wala na ba silang ibang nakikitang problema ng ating bansa? Kaya nga nalagay ko dito sa natin, no, sa thumbnail natin. Kongreso walang ibang problema, Duterte lang. 'Di ba? Pag sinabi natin confidential, it is a secret, mga kababayan. Sekreto po pag sinabing confidential. Dito lang po sa Pilipinas, mayroong confidential na kailangan mong isa publiko. Nako talaga. Well, anyway, mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaction to, no? Itong si One Rider Representative Gutierrez, no? Mamaya, okay? At ito pa, isabay na po natin si PNP Chief Marbel. Nako, ito. Humihingi ng suporta, no? Dito po sa mga PNP officers na affected by Duterte drug war. Ano naman kaya itong drama ni Marbel? Mamaya ay bigyan po natin ng komento to si Marbel, no? Kasi humihingi ng tulong, call for support, sabi niya. Well, mamaya bigyan po natin ng reaction yan. At ito pa, President Bongbong Marcos Jr., mga kababayan, namigay po or nag-distribute ng 50 million financial assistance from the Office of the President to the towns affected by Typhoon Marce in Ilocos Norte. Nako, wow naman. Diba? Palakpakan po natin. Ilocos yan, hindi pwedeng pabayaan mo yan. Diba? Ang tanong nga ng karamihan, paano yung sa Bicol? May 50 million din ba from the Office of the President? Iyan lang po, no? Tanong lang po natin. Kasi hindi ka lang naman presidente ng taga Ilocos Norte, 'di ba? Presidente ka po ng buong bansa. Dapat you have the meron kang fairness sa lahat, 'di ba? Patas ang pagtingin mo sa lahat. Pero mamaya bigyan po natin ng reaction 'yan, mga kababayan, okay? At ito na nga, simulan na po natin dito kay Vice President Sara Duterte. Ito po. Ito po mga kababayan ang balita, no? Attend the hearing or faced arrest. House panel warns 7 OBP officials. Yung mga official pala ng Office of Vice President, no? Ay pinagbabantaan, puro na lang pananakot. Sige. Huwag kayong matakot. Gayahin niyo po si Vice President Sara Duterte. Matapang, di ba? Pinagbabantaan po ang 7 opisyal ng Office of Vice President. Malamang kasama na dito si Vice President Sara Duterte, di ba? Na kung a-attend sila or aarestuhin na lang sila. Ano sa palagay niyo mga kababayan, ay sa palagay ko, arestuhin niyo na para magkaalaman, di ba? Para madala na yan po sa proper forum. Wag na po wag nang puro na lang ganyan, no? Pakitang tao lang kayo.
O arestuhin nyo na at dalhin nyo na sa korte para magkaalaman na. At least doon, proper forum, proper platform na kung saan, ebidensya talaga. O, bubusisiin yung mga ebidensya kung totoo ba o hindi. Kung nagsisinungaling ba o hindi. Kung may problema ba o wala. Di ba? Para matapos na yan. Kasi pag attend kayo ng attend dyan sa hearing na yan, nako, wala namang makikitang kabutihan ito sila. No? Wala pong makikitang kabutihan na ginawa ang Office of the Vice President dito sa sa kanila. Hindi po sila makakita ng mabuting ginawa ng Office of the Vice President. Kaya kung a-attend kayo diyan, malamang gigisahin at gigisahin lang kayo. Kahit walang kasalanan alam nyo na, baka taniman pa kayo ng mga kasalanan. Well, anyway, ano pong inyong reaction dyan? Dapat kasuhan na po nila sa korte yan. Arestuhin na lang. At saka kayong mga opisyal ng Office of the Vice President, huwag na kayong umattend. Para matauhan talaga to. Diba? Ito pang balita mga kababayan. Sinita ng isang mambabatas ang umano'y red flags. Nako. Sa mga isinumiting resibo ng Office of Vice President kaugnay sa 23.8 milyong confidential funds nito. Ito na nga pang sinasabi ko mga kababayan, mag-submit man kayo, no? Kasi walang makikitang mabuti nga ito sila. No? Mag-submit man kayo, di ba? Isasubmit ninyo yung mga dokumento. Ngayon, hindi nila tatanggapin yan. There is always sinasabi lang red flags. Ano pang choice ng Office of the Vice President? Wag na tayong umattend dyan. Bakit pa tayo attend dyan? Ganun din naman, magsasubmit tayo, sasabi tayo ng totoo. Questionin pa nila yung sinasabi natin, di ba? Wag na lang. Diba? At saka, yung nga yung sinasabi ko kanina mga kababayan, only in the Philippines that confidential funds, no? The word confidential is being public. Sekreto po yan Hindi po pwedeng malaman ng taong bayan kung saan ginamit yan. Diba? Baka malaman ng mga kalaban kung saan ginamit yan. Sige nga, kung talagang concerned talaga kayo sa mga confidential fund, ako talaga, mga walang utak talaga ito, mga confidential nga Pero sige, ganito na lang. Kasi total, Office of the Vice President lang naman tinitira ninyo. Ganito na lang, no? Maglabas muna kayo ng inyong mga confidential fund din, di ba? Lahat siguro ng pondo ninyo confidential Wala kayong certification by liquidation lang kayo no? Liquidation by certification, yon. Liquidation by certification lang kayo. Lahat ng ginagawa nyo confidential, di ba? Kasi pwede nyo isulat kung anong gusto nyo. Even though hindi nyo naman ginawa, pwede nyo pa kayong magsulat-sulat. Nasaan ang hustisya? One Rider Party List. Ito, One Rider Party List Gutierrez. Ito yung sabi, lawmaker flag as bogus documents in OVP's 23.8 million receipt. May resibo na nga ipinakita na sa inyo yung resibo para hindi na kayo magtanga-tangahan. Tapos sasabihin nyo pa bogus. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi na ano yan, di ba? May resibo pa nga. Kayo nga, walang resibo. Hindi nyo nasasabing red flags. Kaya mag-isip-isip din kayo dyan sa Kongreso. Hindi lang po Duterte ang problema ng ating bansa. Napakarami po. At kung maaari lang po, ito para makatulong po kayo. Para makatulong po kayo sa ating bansa, imbestigahan nyo po yung 5,500 flood control projects. Matutuwa po ang taong bayan. Imbestigahan nyo po yung loto, yung misteryo sa loto. Matutuwa po ang taong bayan. Imbestigahan nyo po yung 25 tons of golds na binenta. Saan napunta at saan ginamit, sino ang nakinabang. Imbestigahan nyo po kung sino po ang nagbenta. Ano pa? Imbestigahan nyo po yung PhilHealth.
Imbestigahan nyo po yung Maharlika Fund. Kumusta na? Diyan, matutuwa ang taong bayan. Pero bakit pagdating diyan, wala kayong ginagawa. No? Pagdating diyan, wala kayong ginagawa. Pero pagdating dito sa Duterte, napaka-active ninyo. Kahit na binibigay na sa inyo lahat ng nakikipag-cooperate na sa iyo, lahat ng resibo ibinibigay na sa inyo, red flags pa rin. Ibig sabihin lang yan mga kababayan, wala talaga silang plano, no? This is not really an investigation na in aid of legislation, no? Hindi ito eh. Kasi kung in aid of legislation ito, mga kababayan, tinapos na ito. Tinapos na po ito. Pero napakatagal na po, confidential funds pa rin. Ibig sabihin, this is not in aid of legislation, it is in aid of impeachment. Yan. Baka yan po ang hinahanap nila, hindi po naghahanap ng para pagtibayin ang mga batas, kundi maghanap, no, ng mga ground for impeachments ng mga case, no? Kaya siguro masigasig ang mga ito. Yung nire-request tuloy ng taong bayan ay hindi nila na pagbibigyan. Ako po. Ito pa mga kababayan, Marbel calls for stronger support for PNP officers affected by Duterte drug war. Nako, Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbel on Sunday called for need for stronger support and protection. Bakit kailangan ng protection for the law enforcement personnel involved in the war on drugs waged, no, by former President Rodrigo Duterte? Ano naman kaya itong drama dito ni Marbel? Bakit kayo humihingi ng suporta at protection? Bakit nanganganib ba sila? Dahil daw sa mga kaso, nabasa ko kasi ng maikli, no, yung pahapyaw lang yung balitang ito. Dahil 1,000 plus yata na mga 1,000 plus yata na mga pulis, no, ang nakaharap ngayon sa kaso. Kaya itong si Marbel ay humihingi po ng suporta at protection. Dapat, di ba kayo ang number 1 na dapat na sumusuporta kasi sa inyong hanay nyo po yan. Bakit hindi nyo po ba kayang suportahan dahil sila po ay ang kaso po nila ay related po dito sa war on drugs? Ayaw nyo na silang suportahan. Ano bang ibig sabihin nito na statement ni Marbel, no? Dahil ba ang mga ito ay may connection dito sa sinasabing war on drugs? Isuportahan nyo naman po kahit ganon, di ba? Kayo na po mismo ang sumuporta. Ang hirap niyan. Yan nga po ang mahirap, di ba? Itong mga kapulis natin tinataya ang buhay at kung magkakakaso man sila, personal nilang pera ang gagamitin nila. Para magampanan lang nila yung tungkulin nila noong nakaraang administrasyon, which is war on illegal drugs. Pero sa panahon po nitong administrasyong ito, binaliwala po yung kanilang pinaghirapan, no? Itong 1,000 plus, I think 1,200 na mga kapulisan, no, ang may kaso dahil po dito. Sana suportahan din ng gobyerno to kasi sa taong bayan naman po ang nakinabang. Taong bayan naman po ang nakinabang sa kanilang sakripisyo. Ngayon sila po ang sila po ang nangangailangan ng tulong, no? Dahil mahal po talaga siguro magkakaso dito sa Pilipinas. Pero dahil nga po sa kanilang sinumpaang tungkulin, haharapin po nila yan. Kaya humihingi ng tulong itong si PNP Chief Marbel, mga kababayan, ng suporta at proteksyon dito sa mga ito, no? Pero sana po, mga kababayan, itong PNP Chief natin, no, ay wag naman yung leaning pa siya doon sa mga addictus, di ba? Dapat ito ang suportahan niya. Wag na siyang kanino ba siya humihingi ng suporta sa atin, sa ating mga wala nga tayong dapat gobyerno rin ang sumusuporta diyan, di ba?
dapat kayong gobyerno rin ang sumusuporta dyan po sa ating mga kapulisan. Well, anyway mga kababayan, ito pa. Okay, ano na lang natin, saglit na lang ito, tapos panoorin po natin yung sinasabi kong video, okay? Ito po mga kababayan, President Ferdinand Marcos Jr. on Sunday led the distribution of 50 million financial assistance from the office of the President to the towns affected by Typhoon Marce in Ilocos Norte. Yan, ang swerte naman, palakpakan po. Ang swerte naman po ng Ilocos Norte. Yan, no? Marcos distributes 50 million aid to Marce affected towns in Ilocos Norte. Ang swerte naman po ng Ilocos Norte, sabi nga hometown ng ating Pangulo. Kaya hindi dapat hindi dapat ano bang tawag dyan, hindi dapat isang tabi, no? Kailangan talagang magbigay dyan ng Pangulo, 50 million. Pero tinatanong po ng taong bayan, paano naman po, no? Paano naman po ang ibang nasalanta ng bagyo? Hindi lang naman po Ilocos Norte. Nandyan po ang Bicol, lubog na lubog. Magbigay naman po kayo kahit 100 million. 50 million nga lang ibinigay sa Ilocos Norte na lugar niya yun eh. Diba? Oy, President Bongbong Marcos Jr., yung Ilocos, yung Bicol, 'di ba? Lubog din eh. Bakit walang ganun? Bakit walang financial assistance from the office of the President? Nako. Sabi ko nga kanya, parang narinig tayo ni President Bongbong Marcos Jr. kahapon na vlog natin, 'di ba? Tinalakay po natin yung si PRRD nagbigay ng yung kanyang budget ibinigay po doon sa mga nabagyuhan. O ngayon, ito, nagbibigay rin pala. Palakpakan po natin. Kaso nga lang ang problema, Ilocos Norte Ilocos Norte din yung kanyang binigyan. Parang, hindi ka lang naman presidente ng Ilocos Norte. Buong bansa ka po, pati Bicol, presidente ka ng Bicol din, magbigay ka rin. Parang pinipilit na. Wala, wag po natin pilitin kung ayaw, diba? So, nasa sa kanya pa rin yun mga kaubayan. Pero, kayo, anong opinion nyo dito Sabi nga ng, may nag-comment po, pamilya niya yan nandyan po yung pamilya niya, kaya kailangan talaga mag-donate. Well, anyway mga kaubayan, ito, pakinggan po natin ang video nito at bigyan natin ng reaction. Ito na po. Ito ang nakakagulat, viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang sadyang hindi na talaga mapipigilan pa ang magkalabasan na ng baho matapos ang pananahimik ng dating alkalde ng Manila na walang iba kundi si Mayor Isko Moreno. Tila binasag na ang katahimikan at nagsalita na. Di man direktang pinangalanan, ngunit sa sa katotohanan at matapang na isa-isang isiniwalat sa publiko ang di umano'y tinatagong baho ng ilang mga buwayang kongresista at tila nasa ng katotohanan ang 3rd District Representative ng Manila na walang iba kundi si Joel Chua at ang Manila 6th District Representative na walang iba kundi si Benny Abante. Ang dalawang kongresista di umano na gustong ma-impeach ang kasalukuyang Vice Presidente ngayon ng Republika ng Pilipinas sa walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Sabay-sabay nating alamin. Pero bago ang lahat mga Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga Kapinas, matapos ng matagal na pananahimik dating mayor ng Manila at ngayon tatakbong muli sa parehas sa posisyon na si Isko Moreno ay tila binasag na ang katahimikan at bumanat na. Hindi man direktang pinangalanan, ngunit sa sa katotohanan ng dalawang kongresistang si Joel Chua at Benny Abante. Matapos ang ginawang pronouncement kamakailan lamang ng nasabing dalawang kongresista na di umano'y laging pinatatamaan ang dating mayor ng Manila na walang iba kundi si Isko Moreno at sa sinasabihan na kung ano-ano. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan ay napakawalang galang di umano ng dalawang mambabatas dahil noon daw sa panahon ni Isko Moreno noong tumatakbo pa siyang mayor ng Manila ay akalain mong noon ang mga ito ay parang buntot na sumusunod kay Isko Moreno. Akala nga daw ng
ng ilan ay kagagaling pero hindi naman pala mananalo kung hindi do dahil kay Isko Moreno. Tanong na marami sa ating mga kababayan, ano ang nangyari? So yan mga kababayan, Joel Chua at saka Representative Benny Abante. Mga manggagamit din pala. Ginamit lang pala si Isko Moreno nung kanilang kampanya mga kababayan para manalo bilang mga kongresista. Anong masasabi nyo dyan? Hanggang ngayon, ganun pa rin naman siguro ang pag-uugali ng mga ito. Mga mangga pa rin. Kaya kayong mga kaibigan, itong dalawang ito ay mag-ingat po kayo. Baka isang araw ay tulak po kayo sa bangin. Ganun po talaga pag mga mangga, no? Mga manggagamit. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.